Samantala, hindi ito. Marami pong mga bawal. Parang hindi na kami pwedeng dumaan ng Central. O pati tinatanong namin bakit, ang lagi sasabihin, atas ng pamamahala. So, wala po kami magagawa kundi sumunod kasi atas na po ng pamamahala. Ba't wala po silang binibigay na reason? Tapos kung sasabihin namin pwede bang makausap ang kuya, hindi po namin siya nakakausap. Sabi po ng brother ko, kung ano man yung situation namin sa father, itutuloy daw po na yun. Dating ministro ng Iglesia ni Cristo si Joe Yuson, Administrative Officer ng GEMNET, ang broadcast arm ng INC. Nanawagan si Yuson kay Ka Eduardo Manalo, leader ng INC, na tigilan na ang sistema umano ng korupsyon na nadiskubre niya noong 2010. Ang miyembro ng sanggunian na siyang sangkot umano sa katiwalian na galing sa abuloy ng mga miyembro nila. Nahihirapan na po yung mga kapatid, kakaabuloy, karagdagang kaabuloy. Ibinili na po yun ng kapatid na Iranyo Manalo noon, lalo na po ng kapatid na Felix Manalo, na wala na pong karagdagang abuloy. Sapat na po yung ginagawa po namin na mga standard na pag-aabuloy sa iglesia. Yung pong karagdagan, pabigat na po sa kanila. Panubha po ng panubha ang mga katiwalian, lalo na po sa pananalapi. Ang pananamantala po, hayag na makikita sa mga pamamaraan po nila, sa mga di umano'y pagkasaayos ng mga tanggapan, ang paglapastangan maging sa nag-iisang natitirang anak ng suko, ang kapatid na Bienvenido G. Manalo. Ang manipulasyon sa mga nasasaklaw ng kanilang tanggapan, Engineering and Construction Department, para lamang bigyang daan ang maraming anomalya. Kaya sabi ko sa Diyos na hindi nagpakilala ang nag-upload ng video. Muling lumabas si Ka Louie sa isa pang video para sabihing ligtas siya. Hinikayat din niya ang iba pa na mga kaanib na sumali sa kanilang pinaplanong pagkilos. Nagkaroon na rin ng demonstrasyon ng ilang miyembro sa Amerika kontra sa umano'y nagaganap na korupsyon sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Meron silang palabas sa Net25, yung kanilang istasyon, ano? Nilagay nila, dati raw akong ministro ni Manalo. Pakilagay sa screen. yan, nakalagay po dyan. Ang tamang daan, Arts Culture 2003. An Iglesia ni Cristo program in which the main purpose is to refute the teachings of former INC minister Eli Soriano. Alam mo, sinasabi nila former INC raw ako. Napakasinungaling talaga niyang mga ministro na yan, pati si Manalo sinungaling. Siya nagtuturo sa kanyang mga miyembro at saka sa kanyang mga ministro. Sa iglesia, magtanong ka, either na barilin ka o sabihin na masama ka, lumalaban ka. Meron po ba sa Biblia? Kasi sabi po ng ministro, meron, wag mong yan, isikil na yan, meron. Na kailangan itiwalag kayong lahat. Hindi ko ba sa demonyon turo yun na pati mga bata na sumasampalataya, masisigla, titiwalag nila. Ganun ho kasing uso sa iglesia ngayon Pag nakainitan ng isang kapatid, tiwalag ang buong pamilya. Kay lolo, kay lola mo, itiwalag. Walang awa. Yun lang. Ministro na baril, miyembro ng Iglesia ni Cristo, beheaded at inihaw yung tao. Pero mo, hindi ba makakapang-undisyon ng mind ng tao yan? Iglesia Vigilantes not for beheading and roasting two men. Pati pulis, kinugulpi nyo. Kung yung pulis kinugulpi nyo, yung ordinaryong pagtayo hindi nyo kulpuyan. Saksi ang kasaysayan ng Pilipinas kung gaano kayo kalupit. Limang estudyante ng PUP, tinesok nyo sa loob ng kapilya. O, di ba totoo? Di ba totoo? Asan yung hatol ng Korte Suprema? Convicting your members of murder. Dahil sa limang estudyante ng PUP, pinatay ninyo. Dahil lang sa basketball, kita mo na.
Mula nang itiwalag ng Ka Eduardo ang sarili niyang ina at mga kapatid ng di man lamang kinakausap o pinadaan sa tamang proseso ng pagtitiwalag, lalong tumindi ang aking paniniwala na totoong mayroong nangyayari sa iglesia na hindi na tama. Dahil sa panahon pa lang ng pagdodoktrina sa akin ay tinuruan na ako na maging mapanuri at magtanong kung mayroong nais na malaman. Nanibago ako sa laking pagbabago ng mga ministro at manggagawa ngayon na kapag nagtatanong tungkol sa mga issue, ukol sa pagtitiwalag sa pamilya ng Ka-RD at iba pang anomalya sa iglesia ay lagi na lang pagalit na umiiwas ang mga ministro at binabawalan ng mga kapatid na magbasa sa social media dahil puro daw mga paninira at chismis. Samantalang kapag hiningan naman sila ng paliwanag ay wala ring patotoo, kaya chismis din. At kapag nalaman nilang nagsusuri ka ay mamanmanan ka na, pagbabantaan at kinalaunan ay ititiwalag at saka gigipitin. Kinakailangan tayong sumunod! Kinakailangan tayong sumunod! Kinakailangan tayong sumunod! Ang kumausap sa aking manggagawa ay si Ka Noel Manzano. Sinabihan niya ako na tigilan ko na daw ang pagbabasa sa social media, kung hindi ay matitiwalag ako. Hindi ko alam na iniulat na pala niya ako sa tanggapan sa sentral, kaya para hindi ako matiwalag ay napilitan akong patunayan na kakampi nila ako at sundin anuman ang ipagawa nila sa akin bilang mandirigma. Yung si Arnold Gamboa, si architect, taga doon, malapit lang sa kapilya ng iglesia. Second, karamihan dito sa nakikita nyo are members ng Iglesia ni Cristo. Karamihan dito sa nakikita nyo are members ng Iglesia ni Cristo. That's why we are in close coordination with the administration of the Iglesia ni Cristo. Pati ang tinukoy na spotter ng grupo na si Jun Fajardo, nakita ring pumasok sa INC compound. Pinaghahanap ng pulisya si Sakilabon, ang spotter umano nilang si Jun Fajardo at 3 di pa kilalang suspect. Sumuko rin sa Arnold Gamboa na umaming nagmamaneho sa kotseng sinakyan ng mga patakas na suspect. Ang getaway vehicle, nakula ng CCTV footage na ibinigay sa GMA News ng isang source. Pumasok sa compound ng Iglesia ni Cristo.